Biglang may batang namamalimos na lumapit kay Doc at ibebenta daw nito ang kwintas ng ina para maipagamot ito. Pero nagulat siya dahil ang kwintas na ito ay sa dating ex niya. Hinihilot ni Gregorio ang noo nang makalabas ng ospital. Sobrang dami ng tao sa loob at nasusuffocate na nga siya. Idagdag pa na ang dami niyang pasyenteng inaasikaso. Puyat na rin siya at walang tulog. Huminga ng malalim si Gregorio para pakalmahin ang sarili. Naamoy niya ang fresh na hangin kaya kumalma siya. Habang nasa ganoong posisyon ay napadako ang tingin niya sa isang batang lalaki na sumalampak sa sahig. Biglaan dahil itinulak ka ng isang matandang lalaki. Ano ba? Ang tigas ng ulo mong bata ka! Sabing ayoko! Galit na sigaw nga ng lalaki. Sir, sige na po, palimos po. Kailangan ko po ng pang-ospital ni mama ko. Please po. Umiiyak nga na pagmamakaawa na sabi ng bata. Sabing alis na eh! Wala nga! Sigaw ulit ng lalaki. Mukhang mayaman ang matanda dahil sa tindig nito. May mamahalin itong suot na alahas sa ibang bahagi ng katawan. Pero hindi ito namimigay sa kawawang bata. Nagulat nga si Gregorio nang makitang lumuhod ang bata sa kaniya kapang paanong matanda. Pakiusap po. Tulungan niyo po ako. Yung mama ko. Lecheng bata to. Sabi nang wala eh. Pinatayo ng matanda ang bata sa kapilit na inaalis ang bata at sinabunutan pa nga ito. Biglang nakaramdam ng galit si Gregorio dahil nga sa trato nito sa kawawang bata. Wala man lamang pumipigil sa matanda at pinapanood lamang ng mga taong dumadaan sa harapan ng ospital. Mabilis siyang naglakad papalapit dahil nakita niyang mukha na talagang nasaktan ang bata. Anong problema rito? Bakit mo sinasaktan ang bata? Sa lubong ang kilay nga niyang tanong nang tuluyan na ngang makalapit dahil hindi na nga niya kaya ang kanyang nakikita. Napahinto sa pagsabunot nga ang matanda. Napangisi pa, nakita niya kung paano nawala ang galit sa mukha ng matanda. Doc Gregorio! Tumaas ang kilay niya dahil kilala pala siya ng matanda. Tigilan mo ang bata. Pero Doc, siya ang ayaw tumigil eh. Pinipilit niyang manghingi ng pera sa akin kahit ayoko naman. Sagot ng matanda at pilit na inaalis. Ang batang nakayakap pa rin sa hita nito habang umiiyak. Enough. Stop hurting him. Bakit hindi mo na lang siya bigyan ng pera? Eh Doc, wala akong ibibigay na pera sa hampas lupang batang to. Imbes na magtrabaho ang magulang, inutusan pang manglimos. Salot sila sa lipunan. Sagot pa talaga ng matanda. Mas lalong nakaramdam ng galit si Gregorio. At saka tingin mo, hindi salot sa lipunan ang ugali mong yan? Tinuringan kang mayaman at nakakaangat sa buhay, sir. Pero ang ugali mo hindi bagay sa yamang hawak mo. Hindi nakasagot ang matanda at tila napahiya nga sa sinabi niya. Niluhod ni Gregorio ang isang tuhod sa harapan ng bata sa hinawakan nito sa balikat. Bitaw na bata, wala kang makukuha sa kanya kahit umiyak ka pa ng dugo. Humihikbing tumango na nga lamang ang bata sa kadahan-dahang bumitaw. Nilingon ni Gregorio nang masama ang matanda. Umalis ka na rito, sir, bago pa may magawa akong hindi mo magugustuhan. Dahil nga sa sinabi ay mabilis na umalis ang matanda na tila takot na takot. Kilala siya nito, kaya alam ng matandang yun kung ano ang kaya niyang gawin. Tumahan ka na. Kailangan mo ng pera? Anong kailangan mo? Mahinahong pagpapatahan nga niya sa batang nakayuko. Nang umangat ang mukha nito, ay nahigit siya ng hininga. Lumakas ang tibok ng puso niya at hindi niya alam kung bakit. Familiar na familiar ang mukha ng bata pero alam niyang hindi pa nga niya ito nakita sa buong buhay niya. Palimos po sana ako. Pambayad lang po sana kasi po inaapoy po ng lagnat si mama eh. Humihikbing
panghingi na ng tulong ng bata. Parang may kung anong tumarak sa puso niya. Nang makita ang mga luha ng bata, sa magkabilang pisngi, nakaramdam siya ng awa rito. Shh, tutulungan kita. Magkano bang kailangan mo? Nasaan ang mama mo? Nasa loob po. Kaso wala po kaming pera kaya hindi po siya naasikaso kaagad. Kahit magkano lang po, sir. Ito po, bebenta ko na lang po ang kwintas na to. Sagot nga ng bata at tinaas ang kamay. Tinitigan muna ni Gregorio ang bata sa katumingin sa hawak nito. Isa yung kwintas na alam niyang mamahalin pero ganun na nga lamang siya nagulat nang makita ito ng mas matagalan. Agad niya itong kinuha sa bata at mas nilapit pa nga para masiguradong tama ang hinala niya. Hindi nga siya nagkamali dahil yung kwintas na binigay niya sa ex niya noon, ang babaeng una at huli nga niyang minahal na hanggang ngayon ay nandoon pa rin sa puso niya. Teka, saan mo to nakuha? Nautal pa nga niyang tanong sa bata. Isang piraso lang ang kwintas na hawak sa buong mundo. Imposibleng may nagmamay-ari ngang iba. Kay mama po yan, binigay niya po sa akin. Kaso, kailangan ko po ng pera kaya ibebenta ko na lang po. Sagot naman ng bata. Malakas na tumibok ang puso ni Gregorio dahil sa kaba. Kailangan niyang malaman kung sino ang ina ng bata. Nasaan ang mama mo? Dalhin mo ako sa kanya. Tutulungan ko siya. Agad na lumiwanag ang mukha ng bata. Saka hinawakan nga siya sa kamay. May kuryente siyang naramdaman na ikinataka nga niya lalo. Hinila siya ng bata papasok sa ospital. Sobrang bilis ng puso ni Gregorio. Kada hakbang na ginagawa nila. Hanggang pumasok sila sa parte ng ospital kung saan nandoon ang mga taong hindi kumukuha ng private room. O hindi kaya, hindi pa agad nagamot. Dumiretso sila sa isang bed na natabunan ng kurtina. Andito po si mama. Sad nga ng bata. At noong hinawi nga nito ang kurtina, ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita ang isang babaeng nakahiga sa kama. Sobrang putla at nanginginig. Maureen? Paano nga ba napunta ang dalawa sa sitwasyong yun? Nakulang na nga lamang ay makalimutan na nga nila ang isa't isa. Balikan natin kung paano sila nagkakilala at napunta sa ganitong sitwasyon. Isda! Tulingan! Bangus! Bili na kayo! Ma'am, sir! Bagong kuha lang po to. Bili na po kayo. Mura lang. Sigaw ng sigaw si Maureen habang naglilinis ng isda na order nga ng isang customer. Nagtitinda siya ng mga isda sa palengke at talagang kailangan sumigaw para lang maagaw ang atensyon ng mga customer. Madaming kakumpetensya, kaya dapat magaling talaga siyang mag-sales talk. 19 years old pa lamang si Maureen, pero tumutulong na nga siya sa papa niyang magtinda ng isda sa palengke. Hindi na nga siya nakapag-aral dahil mahal ang tuition sa college at hindi naman siya ganoon katalino para lang makakuha ng scholarship. Pinipilit siya ng mga magulang na mag-aral pero tumanggi siya. Mas gugustuhin na nga lamang niyang tumulong sa kanila kaysa maging pabigat. Mangingisda nga man ni Maureen at labandera naman ang ina. Kahit ganoon ay nakakain pa rin siya ng 3 beses sa isang araw at ipagpapasalamat ngayon. At saka nag-enjoy din naman si Maureen sa pagtitinda ng isda. Pwede bang ikaw na lang bilhin ko, Maureen? Napahirap na nga lamang si Maureen dahil sa sinabi nga ni Juanito, ang lalaking tatambay lang para harutin talaga siya. Pwede ba, Juanito? Umalis ka rito, minamalas ang negosyo ko dahil sa'yo eh. Mataray na sambit pa nga niya. May kinatawa ng mga customer nila. Grabe ka naman sa akin, Maureen. Hindi ako maalas no, ang swerte ko kaya. Pakipot ka lang sa kagwapuhan ko. Tugon pa nga ni Juanito. Napangiwi si Maureen. Pwede ba? Mahiya ka nga. Mas mukha ka pang ang isda kaysa sa mga tinitinda namin eh. Isda? Eh di gwapong isda. Sad pa nga ni Juanito. Hoy Juanito, tigilan mo na nga yung anak ko. Araw-araw ko na lang nandito ah. Sabat nga ng papa ni Maureen. Alam mo uncle, magiging anak mo rin ako sa mga susunod na araw, di ba Maureen? Nakangising sagot pa nga ni Juanito habang nakatingin kay Maureen.
Abat kung itatara ko kaya tong kutsilyo sa lalamunan mo. Hala sige, alis na. Iritang sad pa nga ng ama niya. Kaya mabilis na tumakbo pa alis si Juanito dahil sa takot. Natawa na nga lamang si Maureen dahil doon. Nang biglang, Maureen, bes! Mabilis na napalingon si Maureen nang marinig ang familiar na boses. Naglalakad kasi siya sa gitna ng daanan. Kagagaling lang niya sa isang maliit na convenience store dahil bumili siya ng chichirya. Nanlaki ang mga mata ni Maureen nang makita kung sinong tumatawag sa kanya. Laura? Mabilis na yumakap ang kaibigan nang makalapit. Agad din naman niyang niyakap ito pabalik habang nagtatalon-talon nga silang dalawa. Anong ginagawa mo? Akala ko ba nasa Manila ka? At bakit hindi mo sinabi sa akin na makauwi ka na pala? Hindi mapigilang tumaas ang boses ni Maureen. Sobrang saya niya kasi. Nagtrabaho nga si Laura sa Manila bilang katulong. Hindi rin kasi ito nakapagtapos ng pag-aaral. At mas matanda ito sa kanya ng 3 taon. Hindi akalain ni Maureen na babalik ito nang hindi nagsabi. Grabe makareact to. Nagbakasyon lang ako dito ng 1 linggo. Pinayagan ako ng amo ko. Miss na miss ko na sila no. Ilang taon na rin eh. Tsaka gusto lang kitang surprise. So ano, success? Nakangising sagot nga ng kaibigan. Hinampas niya ito sa balikat. Oo, na-surprise nga ako eh. Tsaka, in fairness pumutit gumanda ka. Sad pa nga nito sa kaibigan. Aray makampas naman. Parang hindi naman. Inipit pa nga ng kaibigan ng buhok sa tenga. At nagpa-cute pa talaga. Ay nako, halika na nga sumama ka na sa bahay. Marami kang ikukwento sa akin. Excited na sabi naman ni Maureen bago hinila nga si Laura. So ano, kamusta? Maganda ba sa Manila? Agad na tanong pa nga ni Maureen nang makaupo nga sila sa kahoy nilang upuan. Hindi masyadong maingay silang dalawa ni Laura dahil tulog na nga ang mga magulang niya sa taas. Malapit na rin kasing maghating gabi. Okay lang naman ako. Nag-enjoy sa trabaho. Hindi naman kasi strict ang mga amo ko. At girl, sobrang ganda sa Manila. Sobrang daming naglalakihang mga buildings. Talagang mamamangha ka kapag nandoon ka. Kwento pa nga ni Laura. Sana makita ko rin. Gustong gusto kasi ni Maureen na pumunta ng Maynila. Pangarap niya yun. Pero baka hindi na nga yun mangyayari. Hirap na nga sila sa pera. Tapos, gagastos pa ng pamasahe papunta doon. Sobrang mahal pa. Mas okay na sigurong ipangkain na nga lamang nila. Tumikim si Laura at umayos nga ng tayo at kakaiba siyang tinignan. Maureen, may sasabihin ako. Ano yun? Takang tanong niya. Napakamot si Laura sa batok. Kasi kaya rin kita kinuusap, may sasabihin ako. Ano nga yun? Ganito kasi, naghahanap ng ibang katulong yung mansyon na pinagtatrabahuan ko. Kung sana pwede ikaw. Yun din kasi ang paalam ko sa amo ko na pagbalik ko may dala ako na may kasama akong papasok bilang katulong. Kaya no, pwede ka ba? Nagdadalawang isip pa nga na sabi ng kaibigan. Nagliwanag naman ang mukha ni Maureen dahil sa impormasyong yun. Totoo ba? Walang halong joke? Pwede akong maging katulong dun sa mansyon? Oo nga, Maureen. Sobrang saya naman ni Maureen dahil opportunity na nga yun para sa kanya. May pagkakataon na nga siyang maabot ang mga pangarap niya na hanggang sa panaginip niya lang mararanasan. Makakatungtong na nga siya ng Maynila sa wakas. Sige, tatanggapin ko. Sasama ko sa'yo. Agad na tinanggap nga ni Maureen ang alok na yun at hindi na nga niya yun pinalampas pa. Pero paano yung mga magulang mo? Papayag ba? Nag-aalalang tanong ni Laura. Doon ay dahan-dahang nawala ang ngiti ni Maureen. Oo nga pala, may magulang siya. At kung pupunta man siya ng Maynila ay paniguradong may iwan nga ito roon. Wala nang tutulong sa papa niya dahil siya lang ang nag-iisang anak. At paniguradong hindi papayag ang mga yun dahil sobrang strict nga ng dalawa at protective. Ayaw nilang magtrabaho siya
sa malayo dahil natatakot nga silang may mangyari sa kanyang masama, lalo pat tinakwil sila ng mga kamag-anak. Hindi ko alam, baka hindi eh. Malungkot niyang saad. Ayaw rin kasing iwan ni Maureen ang mga magulang niya, pero kapag tinanggap kasi niya ang trabahong yun, ay mas magiging maayos ang pamumuhay ng mga to dahil malaki ang sahod. Yun ang iniisip ko, Maureen. Baka hindi pumayag ang mga magulang mo. Sambit naman ni Laura. Paano na yan? Ay siya, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Ipapaalam kita sa mga magulang mo. Nakangiting wika nga ni Laura. Pero paano kapag tumanggi? E di tanggapin na lang natin. Wala tayong magagawa kung ganun. Basta, huwag ka munang mag-isip ng negative. I'm sure napapayag sila tita. Pagpapalakas ng loob ni Laura sa kanya, kaya tumango siya. Ang buong akala ni Maureen na hindi nga siya papayagan ng mga magulang, pero nakita niya na lamang ang sarili. Nakatungtong ng Maynila. Manghang-mangha nga siya habang nakatingin sa naglalakihang buildings. Hindi niya akalaing mas maganda pa pala ito sa personal. Wow! Ang laki! Namamanghang saad ni Maureen nang makababa sila ni Laura sa mismong tapat ng malaking gate sa mismong mansyon na pagtatrabahuan nila. Natawa si Laura. Sinasabi ko na nga bang mamamangha ka sa laki ng mansyon eh. Hindi ko inakalang sobrang yaman pala talaga ng amo mo, Laura. Siyempre, kaya malaki magpasahod. O siya, tara na. Baka pagalitan pa tayo ng mayordoma kung magtatagal tayo eh. Tugon nga ni Laura. Napanganga si Maureen ng dahan-dahang bumukas ang gate pagkatapos mag-doorbell ni Laura. Halos lumuwa na nga ang mga mata niya dahil sa bakuran pa lang ay sobrang ganda na. Akmang maglalakad na nga sila papasok nang may malakas na bumusina sa likuran nila, kaya malakas na napahiyaw si Maureen. Tabi, Maureen! Sigaw ni Laura sa kahinila nga siya. Pagilid nga dahil muntik na nga siyang masagasaan. Sinamaan nga ni Laura ng tingin ang kulay asul na sasakyan na nakahinto nga malapit sa kanila. Bumaba ang binata ng kotse na nasa direksyon nila. Parang slow motion ang lahat nang makita ni Maureen ang isang lalaking sobrang gwapo, makinis ang balat, matangos ang ilong, makapalang kilay at kulay pink ang labi. Napanganga si Maureen nang dahan-dahan ngang binaba ng lalaki ang shades na suot at sumalubong nga sa kanya ang kulay asul nitong mga mata na akala mo'y nilulunod nga sa alon ng dagat. Sa hindi malamang dahilan bumilis ang tibok ng puso ni Maureen. Parang nag-slow motion at nasira nga dahil sa sigaw nga ng lalaki. Are you out of your mind? Muntik na kitang masagasaan. You should watch your way. Hindi ko kasalanan pag nangyari ang hindi natin gustong mangyari. Agad na nabatras nga silang dalawa ni Maureen nang paandarin ng lalaki ang kotse papasok ng mansyon. Dahil sa sinabi nito ay biglang nag-init ang ulo niya. Mabilis niyang kinuha ang maliit niyang hawak na bag at tinapon sa kotse ng lalaki. Tumama yun sa likuran niya. Alam mo, napakawalang hiya mo. Para sigawan kami ng ganyan. Kababaeng tao namin. Ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Nakita mo naglalakad kami papasok, di ba? Galit na sigaw nga ni Maureen. Maureen! Uy! Amo natin yan. Anak yan ang may-ari ng mansyon na to. Natatarantang sigaw naman ni Laura habang hawak-hawak ang braso ni Maureen. Bago pa man makapag-react si Maureen, biglang huminto ang kotse at bumukas ang pintuan na kung saan kanina pa nga ang lalaki. Galit na tinignan ng lalaki ang tinamaan ng bag niya. What the hell? Galit na sigaw nga nito. Natuod na nga lamang si Maureen doon at hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam na anak pala ito ng magiging amo niya, na syempre parang amo niya na rin. Hindi pa nga siya makakapagsimula ay halatang matatanggal na ata siya. Mabangis ang muka na nilingon siya ng lalaki na ikinakaba na ni Maureen. Naramdaman nito ang paghigpit ng kapit ni Laura sa kanya. You!
Malakas na sigaw nga ng lalaki at dinuro siya. Naglakad dito papalapit sa kanya na ikinaramdam nga niya ng takot. Lagot tayo. Rinig nga ni Maureen ang takot na bulong ni Laura. You, anong karapatan mong batuhin ng cheap mong bag ang kotse ko ha? Hindi mo ba alam kung magkano yan? Napapikit si Maureen nang isigaw nga ito ng lalaki nang makalapit. Sorry po sir, hindi ko po alam na ikaw po pala ang amo namin eh. Nakapikit nga na paghihingi nga ng tawad ni Maureen. Sir, bago lang po kasi siya. Sabat naman ni Laura. So bago ka pala ha? Binuksan ni Maureen ang mata at marahang tumango. Opo, akala ni Maureen na maintindihan ito pero nagulat siya nang hawakan ng lalaki ang panga niya at bahagya siyang nagulat na makaramdam ng kung anong kuryenteng dumaloy mula roon. Kumunot ang noo ng lalaki at saka tinignan nga siya sa mata. Pero halos tumakas na ang kaluluwa ni Maureen nang dahan-dahang lumapit ang mukha nito. Kaunti na nga lamang ay mahahalikan na nga niyang lalaki. Pinigilan ni Maureen ang hininga niya dahil sa kaba. Sir, you will pay for this. Pagkatapos ng bantang yon ay padabog na binitawan nga ng lalaki ang panga niya at tinalikuran siya. Muntik nang matumba si Maureen sa panghihina. Mabuti na nga lamang ay naalalayan nga siya ni Laura. Habol ang kanyang hininga, hindi niya akalaing nakakatakot pala ang lalaki at sobrang lakas ng epekto nito sa kanya. Lagot Maureen, mukhang ikaw ang susunod na tatargetin niya. Nag-aalalang saad pa nga ni Laura. Ano? Mahilig yan magpaalis ng katulong dahil pinapahirapan niya eh. Kaya rin kailangan namin ng kapalit kasi ilang katulong na ang napaalis ni Sir Gregorio. Paliwanag nga ni Laura. Gregorio ang pangalan niya? Naku, parang hindi bagay sa kanya. Saad pa nga ni Maureen. Oo, kaya lagot ka na talaga, mag-ingat ka ah. Babala na nga lamang ni Laura sa kanya. Napapikit si Maureen. Mukhang magiging miserable ang paninilbihan nga niya sa pamilya lalo na sa Gregorio na yun. So ikaw pala ang bagong katulong. Saad naman ng Carol. Opo. Nakasuot nga ng uniform si Maureen na pangkatulong at pinapasok kasi siya ni Laura kaagad at pinagbihis. Kailangan daw kasing kumilos kaagad. Sige. Ako si Manang Carol. Ang mayordomo ng mansyon na to. Ayoko ng pabagal-bagal dito, nagkakaintindihan ba tayo? Diretsa ang saad pa nga ni Manang Carol. Opo. O siya, kumilos ka na. Tulungan mo ang nasa kusina, malapit na ang hapunan, dapat tapos na ang lahat bago pa bumaba sila senyora. Utos nga kaagad nito. Masusunod po. Yun nga ang ginawa ni Maureen. Tinulungan niya ang mga katulong na magluto at maghanda para sa hapunan. Hindi naman siya nahirapan dahil may alam nga siya sa pagluluto at gawaing bahay. Sadyang naninibago lang talaga siya dahil hindi nga siya sanay sa maraming gawaing bahay at saka tinuruan siya ng ibang katulong kung ano ang gagawin. Nang matapos ang lahat, hindi alam ni Maureen kung may fiesta ba o birthday party dahil sobrang dami ng pagkain na nasa gantong hapag. Nakatayo sila ngayon sa gilid nang makarating ang mga magulang noong lalaking muntik na nga siyang masagasaan. Hindi makapaniwala si Maureen na ang mga tulang pala ang kakain at halatang hindi matanda ang dalawa. Mukhang mas matanda lang ito ng ilang taon sa kanya dahil ang babata nga ng mga mukha. Nahigit nga ang hininga ni Maureen nang pumasok ang lalaking makaharap niya kanina, si Gregorio. May kasama itong isa pang lalaki na parang ilang tanda lang din ang agwat sa kanya. Nakakamanghama na sobrang ganda ng jeans ng pamilya ay nakaramdam siya ng takot lalo pat nasa hapag ang lalaking binantaan niya. Habang kumakain ng mga to at nag-uusap, ay nanatili nga silang tahimik lalo pat natatakot sila na mapagalitan. Nanlalaki ang mga mata ni Maureen nang biglang magtama ang tingin nila ni Gregorio. Agad siyang napayuko nga at sunod-sunod ang tambol ng kanyang puso. Lagot na ako. Nakita niya ako. Lagot na talaga. Saad nga niya sa kanyang isip habang kinakagat nga ang mga labi. Ikaw! Sigaw muli ni Gregorio.
Napaigtad nga si Maureen nang marinig ang malakas na boses nga ni Greg. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng lalaki pero nanatili pa rin siyang nakayuko. Maureen, tinatawag ka ni Sir Greg. Bulungan ni Laura habang sinisiko siya. Sabi ko ikaw, tignan mo ako. Walang nagawa nga si Maureen kundi ang ingangat ang ulo. Halos manghina na nga siya sa takot nang magsalubong ang tingin nila ni Greg. Yes po sir. Nautal nga niyang sagot. Halika dito. Lagyan mo ng juice ang baso ko at pagsilbihan mo ko. Seryosong saad nga ni Greg. Napalunok na nga lamang si Maureen. Hindi alam kung lalapitan ba ito o ano. Ano na naman ba yan, Gregorio? Hindi ka ba napapagod na pagdiskitahan ng mga katulong? Stop being childish! Inis na saad naman ng lalaking kasama ni Greg kanina. What? I am not being childish. Gusto ko lang naman na pagsilbihan niya ako, after all, katulong siya dito kuya, di ba? Nakaising sagot ni Greg. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong pinagdidiskitahan mo na naman yung katulong natin. Matalimang tingin na binigay nga ng lalaki kay Greg. Enough Greg. Siguraduhin mo lang na hindi kami maghahanap ulit ng bagong katulong dahil sa board ka. Sabat nga ng mommy nila. Mas lalong umisi ang lalaki. Maybe, maybe not. Saad pa nga nito. Akmang magsasalita pa nga ang mga to nang maunahan niya. Halika rito. Pagsilbihan mo na ako. Walang nagawa si Maureen kundi ang lumapit kay Gregorio at pinagsilbihan nga ito. Tuwang-tuwa pa nga ang huli dahil na sinusunod nga niya ang tinuturo nito. Ang buong akala ni Maureen ay hindi gagawa ng malala si Gregorio, pero nagkakamali siya dahil simula sa araw na yun, naging miserable nga ang pagtatrabaho niya sa mansyon. Palagi siya nitong tinatawag at tinuutusan. Gaya ng paglinis ng kwarto nito, CR, buong second floor, bili ng ganito, ganyan at iba pang kahayupang ginawa nga ng lalaki. Mahilig din itong mag-prank, kaya palagi siyang nagugulat. Kaya ang resulta parang nabalian siya ng buto kapag natutulog na. Hindi niya akalaing sobrang bata nga ito mag-isip. Sobrang naawa kay Maureen ang mga kasamang katulong, pati na yung mayordoma. Pero wala siyang choice, kundi tiisin yun. Lalo pat tinaasan nga ng mga magulang nito ang sahod niya. Kailangan niya ng pera para ipadala sa pamilya. Ayaw niyang maging pabigat. Diligan mo ang lahat ng halaman dito at gupitin ang dapat gupitin. Utos nga ni Gregorio. Binagsak nga ni Greg ang hawak na cutter sa lupa at ang pandilig ng halaman. Sobrang sama ng tingin ni Maureen sa lalaki na parang gusto na nga niya itong katayin ng buhay. Katatapos lamang niyang maglinis ng kwarto. Nanguutos nga na naman ang demonyo. Imbes na matakot sa tingin nga ni Maureen, napangisilang si Greg at dinuro siya. Huwag na huwag mong susubukang madali ng trabaho mo dahil nasa bench lang ako. Manunood sa'yo, kaya ayusin mo. Pagtalikod ng lalaki gumawa nga siya ng ibang ekspresyon dahil nga sa inis bago padabog na ginawa ang inutos nito. Makautos, akala mo kung sinong gwapo? Mukha namang unggoy. Hindi niya mapigilang reklamo. Narinig ko yon. Sigaw pa nga ni Greg sa hindi kalayuan. Umirap lamang si Maureen at nagpatuloy sa ginagawa. Pero nangangalahati pa lang siya ay sobrang sakit na nga ng likod niya. Kaya tumayo siya at hinawakan ng likod. Para yatang tatanda siya ng maaga. Here, saad nga nito. May naglahad kay Maureen ng isang water bottle kaya napahinto siya. Nang tignan niya kung sino yon ay sumikdo ang puso niya nang makita nga si Sir Garin pala yun, ang kuya ni Greg. Ay sir, ikaw po pala. Here, kunin mo to. Alam kong nauuhaw ka. Kanina pa kita nakikita rito at saka tirik na tirik ang araw. Nakangiting saad nga nito. Nako, hindi na po. Okay lang po ako. Nahihiyang tanggi na nga lamang ni Maureen. Kahit sa katunayan ay gusto na nga niya itong kunin talaga. Nag-init kagad ang pisngi ni Maureen sa kakinagatang labi. Salamat po sir. Sa ilang buwan na pagtatrabaho ni Maureen sa pamilya, hindi niya ipagkakaila na may paghanga na nga siya kay Garin lalo pat may mabuti itong puso. Kung si Gregorio ang demonyo, si Garin naman ang anghel. Ang anghel niyang crush. Walang anuman, saad nga nito.
Sige, inumin mo na. Nakangiting sabi pa nga ni Karen. Tinignan niyo po ako? Huwag ka nang mahiya, go on. Natatawang sagot nga nito. Napalunok si Maureen at sinubukang buksan, ngunit tinagaw yon ni Karen at ito mismong nagbukas. Nahihiya nga niya yung tinanggap. Akmang iinumin na nga sana yon ni Maureen nang may marahas na kamay na umagaw rito. Sir Greg! Nanlaki mata na sigaw nga ni Maureen nang itapon nito ang tubig palayo. Hindi ko sinabing pwede kang uminom ng tubig. Galit na sigaw pa nga ni Greg. Pero sir... How childish, Greg. Kahit tubig ay kailangan niyang magpaalam sa'yo. Gusto mo ba siyang mamatay? Sa heat stroke ha? Tirik na tirik ka nga raw. Inis pa nga na saad ni Karen. Galit na humarap si Gregorio sa kapatid. Bakit ka ba nangingialam ha kuya? Mind your own business. She's my business. May pakailam ako sa lahat ng katulong dito. Hindi gaya mo na pinaparusahan sila. Siguro kaya ayaw sa'yo ng lahat dahil sa ugali mo. Matalas pa nga na sagot ni Karen. Mas lalong sumiklab ang galit ni Greg. Anong sabi mo? Bago pa may magawa nga si Greg ay pumagitna na nga si Maureen. Tama na Sir Greg. Tama na po, sorry na. Nanatiling masama ang tingin ni Greg sa kapatid. Huwag mo akong pakialaman kuya. Oh, of course I will. Paano siya magiging sayo kung ganyan ang trato mo? Ayusin mo kasi baka mapunta pa sa akin. Nakangising sagot nga ni Karen. Hindi naintindihan ni Maureen ang sinasabi ng dalawa pero pinigilan niya ulit si Gregorio. Nangakmang susugod na nga sa kapatid. Wala kang pakialam. Sada nga lamang ni Greg. Nanlaki mata ni Maureen nang hawakan siya ng lalaki sa pulsuhan at parahas nga ni hinila papunta sa kung saan. Sir, saan niyo po ako dadalhin? Kinakabahang tanong ni Maureen. Shut up. Sada man ni Greg. Hindi na nga lamang umimik si Maureen dahil natatakot siya sa aura ng lalaki. Para itong papatay at baka siya pa talaga ang mapagdiskitahan. Pumasok sila sa paliit nga na greenhouse, walang tao roon, kaya nagpupumilit si Maureen dahil baka may gagawin ito sa kanya ng masama. Padabog na isinandal ni Maureen ng lalaki sa glass wall dahilan para mapadaing nga siya dahil tumama lamang ang ulo niya rito. Pero agad ding napatigil ng maramdaman ang malambot na palad ni Greg sa ulo niya. Malalaking mata niya itong tinignan nang hinimas nga niya ito roon. Sir. Noong magtama ang kanilang mga tingin ay nagbaga muli ang mata ng lalaki sa galit. Napahiyaw siya nang malakas nga nitong nilagay ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng ulo niya. How dare you? Sigaw ng lalaki. Sir, wala po akong ginawang masama ha. Takot na saad pa nga niya. Talagang tinatanggi mo ang panglalandi mo sa kapatid ko? Tanong pa nga ni Greg. Ano? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Maureen. Nagmamaang-maangan ka pa talaga. Nakita ko kung paano ka kinilig dahil sa kapatid ko. Kaya siguro lumalapit si kuya sa'yo dahil nilandi mo siya. Ano? Gusto mo siya? Dahil sa sinabi ni Greg ay tumaas yata ang dugo niya sa ulo. Hindi na nga niya namalayang sinampal niya ng napakalakas ang lalaki. Tumabingi nga ang ulo ng lalaki. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan, sir. Hindi ko nilandi ang kapatid mo. Ang ayaw pa naman ni Maureen ay sabihan nga siyang malandi kahit hindi naman talaga. At pagbintangan ng kung ano-ano. Marahas na bumaling nga ang tingin ng lalaki sa kanya at mariin nga siyang hinawakan sa magkabilang balikat. Huwag mo kong lokohin. May gusto ka sa kanya? At dahil dyan paparusahan kita. Agad na nanubig nga ang mata ni Maureen. Oo, may gusto ko sa kuya mo. Ano naman ngayon sa'yo ha? Wala ka nang pakialam doon. Tsaka kahit kailan hindi ko nilandi si Sir Garen. Dahil hindi ako ganyang klase ng tao. Siya ang kusang lumalapit sa akin para tulungan ako dahil mabuti siyang tao. Hindi kaya mo ni demonyo. Ngumisi ng mapakla nga si Maureen. Pero kung yan naman ang iniisip mo, di sige. Malandi na ako malandi. Nilandi ko ang kapatid mo, okay na ba? Bawiin mo ang sinabi mo. Hinding-hindi ko babawiin. Bawiin mo na gusto mo ang kapatid ko. Hindi ka pwedeng magkagusto sa kapatid ko. Hindi ko hahayaan na maging parte ka ng pamilyang to. Dahil nga sa sinabi ng lalaki tuluyang natalo si Maureen.
Nanghina siya at sunod-sunod na tumulo ang luha niya. Biglang lumambot ang mukha ni Gregorio. Bakit? Nautal nga na tanong ni Maureen. Maureen, mahinang tawag nga rin Greg sa kanya. Bakit hindi ko deserve? Dahil ba hampas lupa ako? Dahil mahirap ako? Kaya hindi ko deserve na mapabilang sa pamilya niyo? Napailing si Greg. Hindi sa ganun, Maureen. Ano? Sagutin mo. Dahil wala ako natapos? Pero wag kang mag-alala. Hindi ko naman talaga planong maging jowa ang kapatid mo eh. Wala akong planong sumali sa pamilya niyo. Ang gusto ko lang naman magtrabaho ng matino at makipagbigay ng pera sa pamilya pero talagang minamalas nga ako. Naging miserable pang buhay ko dito ang dahil sa'yo. Humagulgol nga si Maureen kaya agad siyang niyakap ni Greg. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Gusto niyang ilabas ang galit na nararamdaman. Pagod na siya. Shhh! Maureen, tama na. Alam mo, pagod na ako. Ano ba talagang nagawa kong kasalanan? Bakit mo ko tinatrato ng ganito? Dahil ba binato ko ng bagang kotse mo? Di sorry. Sorry dahil hindi ko naman sinasadya pinaglalaban ko lang naman yung karapatan ko. Umiiyak pa nga na saad ni Maureen sa dibdib ng lalaki dahil hindi na nga niya mapigilan. Sobrang higpit naman ang yakap nito sa kanya. Huwag kang mag-sorry. Huwag kang mag-sorry. Mahinang bulong naman ni Greg. Napuno ng hagulgol nga ang buong greenhouse. Nilabas ni Maureen ng sakit, galit, puot at pagod na naramdaman sa pagpapahirap sa kanya ni Greg. Umalis ka na. Nangihinang saad nga ni Maureen. Wala na talaga siyang enerhiya. Maureen, hindi kita iiwan. Malakas na tinulak nga ng babayang lalaki dahilan para mabitawan siya nito at mapaatras. Umalis ka na! Iwan mo na ako dito! Gusto ko mapag-isa. Pahingihin mo naman muna ako, sir. Pagmamakaawa pa nga niya rito. Puno ng sakit, lungkot at awa at pagsisisi ang mata ni Greg habang nakatingin sa kanya. Mas lalong napaiyak si Maureen ng dahil doon. Pero ang totoo niyan, hindi lang naman talaga alam ni Greg kung paano nga i-express ang kanyang sarili dahil first time nga niyang maramdaman to. Napayo ko na nga lamang ang lalaki. Hindi sigurado si Maureen kung nakita ba niya ang pagtulo ng luha ni Greg dahil nga sa panlabo ng mata niya. Pero tila pinaglaruan na naman siya ng mukha nito. I'm sorry. Sad na nga lamang ni Greg. Nang tuluyang makalis si Greg doon ay nangihina nga siyang napaupo sa sahig. Iyak nang iyak siya roon habang yakap-yakap ang sarili. Madaling araw ay lumabas nga si Maureen sa silid ng mga katulong. Nauuhaw siya at hindi siya makatulog. Gusto niyang magtimpla ng gatas. Pagkatapos kasi nung breakdown niya sa greenhouse ay pinayagan nga siyang magpahinga ni Manang Carol. Nakita kasi nito na namumugto nga ang buong mukha niya sa kakaiyak. Nagtatanong man si Laura at ang ibang kasama ay kung anong nangyari. Hindi na nga siya sumagot pa at nanatiling tahimik. Nang marating sa kusina ay agad nga siyang nagtimpla ng gatas at ininom yun. Nang matapos lumabas nga siya sa kusina, ngunit nasa kalagitnaan pa lamang siya ng living room, papunta sa kwarto nila ay biglang bumukas ang main door ng mansyon. Kumunot ang noo ni Maureen dahil sino naman kaya ang umuwi ng hating gabi. Pero nung nilungon nga niya ang pintuan ay nagulat nga siya nang makita si Greg na mahigpit ang kapit sa doorknob at halatang lasing. Hindi na nga sana niya ito papansinin nang muntik nang matumba ang lalaki sa kalasingan. Kahit galit pa nga siya rito ay wala nga siyang nagawa kundi lapitan ng lalaki at inalalayan nito. Hinahawi pa nga siya nito. Don't touch me. Magagalit si... May sinabi pa nga ito sa dulo pero hindi na nga naintindihan pa ni Maureen. Sir, dahan-dahan baka matumba ka. Inis na saad pa nga ni Maureen. Napahinto ang lalaki sa pagpupumiglas. Saka malalaki ang matang tinignan siya. Pero kalaunan na yung umisi. Babe! Saad bigla ni Greg. Muntik na nga matumba si Maureen nang bigla nga niyang yakapin si Greg. Sobrang bigat ng lalaki na akala mo ay ilang kilo nga ng bigas ang karga niya. Sobrang higpit ng kapit nito sa kanya dahil baka matumbang ang lalaki. Aray sir, sandali lang, mabigat ka! Reklamo naman ni Maureen. Hindi na tinag ang amo niya
at tinignan siya sa mukha. Halos hindi na nga huminga si Maureen dahil sa sobrang lapit ng mukha ni Greg. Konti na nga lang talaga ay maghahalikan na sila. "Babe, I miss you," mahinang sabi ni Greg at hinahaplos ang pisngi niya. Nagsalubong naman ang kilay ni Maureen. "Sir, hindi po ako ang girlfriend niyo." Medyo nakaramdam siya ng sakit dahil meron na palang girlfriend. Hindi man lamang niya alam pero sino ba naman siya para sabihan nga nito. Isa lamang naman siyang hamak na katulong. "Baby, you're so beautiful." Lasing na namang saad ng lalaki at ngumisi. Iniwas niya ang mukha. "Tama ni sir, dadalhin kita sa kwarto mo, lasing ka na." Kahit sakit na nararamdaman ni Maureen, ay nalalayan nga niya si Greg paakyat sa hagdan. Hindi naman ito nagreklamo kaso naiirita siya dahil panay dikit ang lalaki sa kanyang braso. Ayaw na nga siyang bitawan. At nagpabigat pa nga ito, kaya nahirapan si Maureen na iakyat ang lalaki. Napahinga siya ng maluwag na malapag niya ang amo niyang umungot pa nga sa kama ito. Napahawak siya sa sentido at hinilot nga yun. Diyos ko, nakaka-stress pala. Kumuha siya ng isang basin na nilagyan niya ng tubig sa katawel. Nagdesisyon nga siyang linisin nga ang lalaki dahil hindi naman pwede itong matulog na amoy alak. Kaya yun nga ang ginawa ni Maureen. Dinampi-dampi niya ang basang towel sa mukha ng lalaki. Napahinto pa nga siya nang huminto nga ang tingin niya sa mapupulang labi nito. Napakagat labi na nga lamang siya at iniwas ang tingin dahil parang may nagtutulak sa kanya. Natikman yun. Nagpatuloy nga siya sa ginagawa hanggang sa kailangan nga niyang hubarin ang damit ni Greg. Nagdadalawang isip man pero ginawa niya. Panay lunok nga si Maureen nang makita ang namumutok nga nitong abs. Nakaramdam siya ng init pero pinigilan niya. Lalo pa tinuhubad na nga niya ang pantalon ng lalaki. Nanlaki pa ang mga mata ni Maureen na makita ang umbok nga nito sa boxer. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bulong nga ni Maureen sa sarili. Mabilis niyang tinapos ang lahat dahil hindi niya akalaing pagnanasaan niya ang kanyang amo na nagpapahirap sa kanya. Kahit kailan, hindi pa nga siya nagnasa sa kahit na kanino. Akmang tatalikod na nga sana para magligpit nang matapos ng may matigas nga na kamay na humila kay Maureen dahilan para bumagsak siya sa ibabaw ng lalaki. "Ah, sir!" Gulat niyang sigaw habang nakatingin kay Greg na dilat ang matang nakatingin sa kanya. "Babe," mahinang bulong pa rin ito. Bumakas nga ang sakit sa mukha ni Maureen. "Sir, hindi nga po akong girlfriend niyo. Bitawan niyo po ako, lasing na kayo." "Maureen, babe." Nanlaki ang mga mata ni Maureen nang sabihin niyo ni Greg. "Sir, hindi po ako ang girlfriend niyo. Hindi po ako ang babe niyo." Nagsalubong ang kilay ni Gregorio. "No, ikaw si Maureen. Ikaw ang babe ko. Wala akong girlfriend." Napakurap-kurap ang mata ni Maureen. Walang nobyo ang lalaki? At siyang tinatawag nitong babe? Bakit? Sa pagkakaakala ni Maureen ay ayaw nga sa kanya ng lalaki. "Bitawan niyo na nga po ko." "Ayoko." Saad pa nga ng lalaki at mas hinigpitan pa ang pagkakayapos sa balikat nito. "Pero sir, I'm sorry." Biglang pagsusumamo ni Greg. Parang nawala ng boses si Maureen at hindi makapaniwala ng marinig ang sinabi ni Greg. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya gaya doon sa greenhouse. "Po?" "I'm sorry, Maureen." Doon ay mas lalong nanlaki mga mata niya dahil inulit pa talaga ng lalaki. Tamang narinig niya. Nagsorry ang amo niya sa kanya. Sir." Nautal nga na saad nito. "I'm sorry because I hurt you. I'm sorry kasi kasalanan ko na pinaiyak kita." Okay na po yun." "No, it's not okay. Nasaktan kita. Pinapahirapan kita. I'm sorry, babe. Hindi ko naman talaga gusto yun eh. Hindi ko naman talaga gustong parusahan ka pero yun ang tanging naisip ko para mabaling ang atensyon mo sa akin." Mahabang saad pa nga ng lalaki. Sinisinok-sinok pa dahil sa kalasingan. "Pero bakit?" Hindi mapigil ang tanong ni Maureen. "Inaagaw ni kuya ang atensyon mo. Ayoko nun. Gusto ko sa akin lang ang atensyon mo. Ayoko makuha ka niya.
kahit alam kong posibleng makuha ka ni kuya. Nanlaki mga mata ni Maureen nang makitang tumulo ang luha ni Greg. Humihikbi na nga ito. Sir, bakit ka umiiyak? I'm sorry if I hurt you. Ayokong saktan ka ng ganun. Nasasaktan ako kapag umiiyak ka. Nagsisisi na ako. Ayokong makita kang umiiyak, babe. Dahil sa akin nasaktan ka. Hindi na nga natapos pa ang sasabihin ni Greg dahil humagulgol na nga ito na parang batang inagawan ng laruan. Nataranta si Maureen at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Gregorio. Sir, wag ka pong umiyak. Okay lang po talaga yun. Sadyang dramatic lang po talaga ako. Okay lang po sa akin kung utusan niyo po ako ng mahirap. Susundin po kita. Tahan na po. Natatarantang saad nga ni Maureen. Umiling naman ang lalaki. Ayoko. Ayokong pahirapan ka pa. Hindi ko na kaya. Hindi alam ni Maureen pero bahagya nga siyang napangiti dahil hindi niya akalain na sobrang cute pala ng lalaki kapag lasing. Hindi gaya nung parang mangangain nga ng tao. Nagsiselos ako. Biglang saad nga ni Greg. Natuod tuloy si Maureen sa pwesto nang sabihin nga yun ng lalaki. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na parang lalabas na nga ito sa katawan. Hindi niya akalaing sasabihin niya ni Greg. Nagsiselos ako kasi gusto mo si kuya. Pag-uulit pa nga nito. Kaya rin nagalit ako. Ayoko magustuhan mo siya. Gusto ko na ako lang. Huwag si kuya. Ang pangit niya. Saad pa nga nito at natawa naman ng bahagya si Maureen. Bakit ka nagsiselos? Halos nagwala nga ang buong kalamnan niya. Because I like you. Halos hindi na nga makagalaw si Maureen sa pwesto niya dahil sa sinabi ni Greg. I like you. And I want you only for myself. Ayokong magkakagusto ka ng iba. Sa akin lang. Gusto ko sa akin lang. And I will make you mine. Bago pa man makapag-react si Maureen, nang sunggaban nga siya ng halik ng lalaki, may kinagulat na nga lamang niya. Hindi niya akalaing hahalikan siya ng lalaki at first kiss niya yun. Buong akala ni Maureen, naihiwalay nga agad si Gregorio pero hindi yun nangyari dahil ginalaw ng lalaki ang labi niya na nagbigay ng bulta-bultahing kuryente sa buong katawan niya. Hindi niya alam ang gagawin kaya sinubukan nga niyang itulak ang labi pero hinawakan lang nito ang batok niya para hindi nga siya makalayo. Kaya wala nga siyang nagawa kundi ang ipikit na nga lamang ang mata at tugunin yun. Napaungol si Maureen. Nang kagatin ng lalaki ang labi niya kaya pinasok nito ang dila sa loob ng bibig niya at sobrang rahas ng kanilang halikan na parang sabik na sabik nga sila sa isa't isa. Naghabol ng hininga si Maureen nang bumaba ang halik ni Gregorio. Napakagatlabi na nga lamang siya. Hindi na malaya ni Maureen ang mga sumunod pang nangyari dahil masyado siyang nadala sa ginagawa ng lalaki at dahil may naramdaman din naman siya. Namalaya na nga lamang niya na nasa ilalim na nga siya ng lalaki habang gumagalaw nga ito. Madiin nga ang pagkakahawak sa likod niya. Sir, daing nga ni Maureen. I love you, Maureen. Akin ka lang. Saad na nga nito. Sa gamingang yun ay nasa ibabaw sila ng kama habang sinisigaw ang pangalan ng isa't isa. Nilabas nila ang gigil at sabik sa isa't isa. Kinabukasan nga'y akala ni Maureen na magagalit ang lalaki pero nagulat siya nang biglang lumambing ito at hinalik-halikan siya. Biglang nagbago ang lalaki dahil sa nangyari sa kanya at inaangkin siya nito ng buo. Simula nga sa gabing yun, tuluyang nagiba ang trato ng lalaki sa kanya at niligawan siya. Hindi naman katagalan ay sinagot niya rin naman ito dahil ayaw naman niyang aminin na pamahal na nga siya sa lalaki noon pa man. Tuluyan siyang nahulog. Sikreto lang ang pag-ibigan nila Gregorio dahil natatakot nga si Maureen na malaman yun ng mga magulang ng lalaki. Kahit ayaw man ng nobyo ay pumayag na nga rin ito. Nanatiling isang katulong si Maureen sa mansyon nila Greg. Ayaw man na pagtrabahuin siya ng lalaki, hindi naman niya gustong mangyari yun. Hinayaan na nga lamang siya nito. Kailangan din niyang kumayad para sa pamilya. At wala ngang choice ang lalaki. Bilisan mo, girl. Baka mapagalitan tayo ni Manang. Bulong nga ni Laura kay Maureen. Tumango siya sa katinungo nga ang bisitang gusto nga ng alak. Nilagyan niya ang mga ito sa baso.
May kasiyahan ngayon sa mansyon na talagang busy silang lahat lalo pat ang daming bisita. Halos mga artista, models, businessman, influencer at iba pa. Kahit man na starstruck nga at namangha si Maureen dahil first time niyang makasalamuha ang mga ganong tao, pinilit niyang maging professional. Lalo pat kaunting mali lamang ay mapupunta sa iyo ang atensyon ng lahat at paniguradong mapapahiya siya. Successful kasi ang isang project ng kumpanya ng mga magulang ni Greg kaya may ganoon. At hindi mahagilap ni Maureen ng lalaki dahil mukhang kausap nito ang mga bisita. "Drink, miss." Napalingon si Maureen nang may magsalita sa likuran niya. Agad siyang napangiti nang makita nga si Sir Gary na nakangiti habang may hawak na wine glass. Ayos na ayos ito at hindi nga mapagkakailang sobrang gwapo ng lalaki. Mukha itong Prince Charming sa isang fairy tale movie. "Ay sir, ikaw po pala." Magalang na saad naman ang babae at nilagyan nga ng wine ang baso nito. "Nakita lang kitang naglilibot. You look beautiful." Puri pa nga ni Sir Garen. Namula nga ang pisngi ni Maureen. "Nako sir, hindi naman po. Naka-uniform pa rin po ako, hindi gaya ng ibang babae dyan na sobrang ganda at sexy." Natawa na nga lamang si Garen. "No, believe me. Kahit ganyan ang suot mo, mas maganda ka pa rin kaysa sa kanila. Kahit na may mga kolerete sila at simple ka lang." Mas lalong namula si Maureen. "Naku sir, hindi naman po binobola niyo lang ako eh." Nahihiyang saad pa nga niya na ikinatawa ni Karen. May tumawag nga kay Sir Garen kaya nagpaalam na nga ito sa kanya bago umalis. Si Maureen naman ay dumiretso nga sa kusina para uminom ng tubig. Kapapasok nga lamang niya, wala siyang nakitang tao doon dahil ang mga kasama niyang katulong ay busy din sa pagsaserve kasama ang mga nagkikater. Pagkatapos niyang uminom ay akmang tutungo nga sa ref nang may humila sa braso niya. Saka isinandal nga siya roon. Akmang sisigaw siya nang makitang si Gregorio yon na may madilim na mukha. "Gregorio? Bakit ka nang gugulat?" Gulat nga niyang saad habang hinampas nga ito sa dibdib. "I saw you." Madilim ang mukhang sabi nga ng nobyo. "Ano?" Nagtatakang tanong ni Maureen. "Nakita ko kayo ni kuya kanina. You were blushing." Naalala niya ang nangyari kanina. "Teka, nagsiselos ka ba?" "Ano ka ba? Nagpalagay lang siya ng wine sa baso niya at nag-usap lang kami saglit." Hindi sumagot ang lalaki. "Sa dami ng katulong na nandoon, sa'yo pa talaga siya lumapit? And you were blushing. Anong pinag-usapan niyo?" Naningkit ang mata nga nito. "Wala naman, pinuri lang niya ako." Napapikit siya nang hinampas nito ang ref sa bandang gilid ng ulo niya. "At talagang kinilig ka pa. Dapat sa akin ka lang kikiligin." Imbes na mainis, natawa na nga lamang si Maureen at hinawakan nga ang pisngi ng lalaki. "Oo na, okay. Sa'yo lang ako kikiligin. Tsaka hindi naman ako kinilig eh. Huwag ka nang magselos. Sa'yo naman ako." Suyo nga niya dito. Nawala ang madilim na mukha ng lalaki sa hinawakan siya sa magkabilang bewang at hinila papalapit. "You are mine." Sinunggaban siya ng halik ng lalaki na agad naman niyang kinatugon. Pinulupot niya ang braso sa batok ng lalaki hanggang sa bumaba ang halik nito sa leeg niya kaya mahina siyang napadaing. Mabuti na nga lamang ay malakas ang music sa living room. Pero bago pa man lumalim ang kanilang nararamdaman, ay tinapik niya ito sa balikat. "Tama na babe, baka may makakita." "No," saad naman ni Greg. Malakas niya itong hinampas na ikinadaing ng lalaki. "Tumigil ka na. Kailangan ka roon sa labas, baka hanapin ka nila." "Fine, pero humanda ka sa akin mamaya." Ngumisi si Maureen. Dumilim ang mukha ng lalaki at akmang hahalikan siya ulit nang tinulak nga niya ito. Walang nagawa ang nobyo kundi ang lumabas sa kusina. Si Maureen naman ay iniiwang kilig na kilig. Sobrang gwapo talaga ng jowa niya. Pinalipas nga ni Maureen muna ang ilang minuto bago lumabas para walang makahalata. Nakasalubong niya si Laura nang makalabas. Nakakunot ang noo nito at may kakaibang tingin. "Bakit ang tagal mo sa loob?" Naningkit ang matang tanong ni Laura. Nagpahinga lang saglit. "Nahihilo ko." Pagsisinungaling nga niya, kahit kalahating katotohanan lang yun. Kaya siya pumunta sa loob ng kusina para uminom ng tubig dahil nahihilo rin siya.
Sige, bilisan na natin. May anunsyo raw kasi sila senyore eh. Sagot naman ni Laura. Tumango si Maureen at nagpatuloy na nga siya sa pagsisilbi sa mga bisita. Hindi nga katagalan ay kinuha nga ng magulang ni Gregorio ang atensyon ng lahat. Pati na ang makakatulong ay napahinto at itinuon nga ang tingin sa harapan. Tungkol yan sa company at kung gaano nga sila kasaya pero may inanunsyo ang mga to na tuluyang nagpatigil ng ikot ng mundo ni Maureen na hindi nga niya inaasahan. I want to say about the partnership of Escocia Group of Companies and the Flores Corporation. We want to announce that along with our partnership, our children will be one. I am happy to announce the engagement of my son, Gregorio Escocia, and the heiress of Flores Corporation, Stephanie Flores. Mahabang anunsyo nga ng daddy ni Greg. Malakas na nagpalakpakan ng lahat. Pero si Maureen ay parang hinati ang puso. Lalo pat nakita niyang naglakad ang dalawa papunta sa harapan. Nang tignan niya ang mukha ng babae ay bigla agad siyang nanliit dahil sa sobrang ganda nito at sexy. Si Gregorio naman, nanatiling seryoso ngunit nang tumingin ito sa kanya, ay agad na nanlambot ang mukha ng nobyo at napuno ng pag-aalala. Isa-isang tumulo ang luha ni Maureen, saka mabilis na tumalikod at tumakbo palabas. Puno ng luha ang magkabilang pisngi niya. Sobrang sakit nang nararamdaman niya. Para siyang trinaydur ng lalaki. Wala man lamang siyang alam. Babe! Napahinto siya sa paglalakad sa loob ng greenhouse nang marinig ang malakas na boses ni Greg sa likuran niya. Babe! Umalis ka na! Nakatalikod na taboy nga ni Maureen dito. Pero napaigtad siya nang may yumakap nga sa likuran niya. Mas lalo nga siyang humagulgol. I'm sorry babe, hindi ko alam. Hindi ko alam na pinagkasundo pala ako ng mga magulang ko. Hindi man lamang nila ako tinanong. Puno ng pagsisisi ang boses. Natanong nga ng nobyo. Pero tinanggap mo. Saad naman ni Maureen. Of course not, hindi. Hindi ko tinanggap. Pinaharap nga niya ito at agad nga na nanlambot ang mukha ng lalaki nang makitang luhaan ang mukha ni Maureen. I'm sorry. Shh, huwag ka nang umiyak. Pumunta lang ako sa harap dahil ayokong mapahiya ang mga magulang ko, ayokong maglikha ng gulo. Pero ikakasal na kayo. Mas lalong umiyak si Maureen. Hindi kami kakasal. Gagawa ko ng paraan para hindi yun matuloy. Tumahan ka na please. Nasasaktan ako babe. Pagsusumamo nga ni Greg. Ngumuso naman si Maureen. Promise? Hindi mo siya pakakasalan? Tumango si Greg at hinalikan nga ang labi niya saglit. Oo naman, pangako. Niyakap niya ang lalaki ng mahigpit. Ayaw na ayaw niyang mawala sa kanyang lalaki. Hindi yata niya kaya kapag nawala nga ito. Akala niya itototohanin nga ni Greg ang lahat ng sinabi nito, pero nabasag ang puso niya nang makita ito kasama si Stephanie. Naghalikan ng dalawa. Napatakip na nga lamang ng bibig si Maureen dahil sobrang sakit nang nadarama niya. Isusurpresa pa naman sana niya ito dahil monthsary nga nila at meron nga sana siyang mahalaga na balita dito. Pero trinaydur pala siya ng sariling nobyo. Hindi siya nito mahal at pinili niya ang fiancé nito base sa nakita niya gamit ang dalawang mga mata niya. Tumakbo si Maureen paalis sa mansyon. Nabasag nga ang puso habang hawak-hawak ang kwintas na niregalo ng lalaki sa kanya nung anniversary nila. Parang nawala lahat sa kanya at hindi na nga siya bumalik pa sa mansyon at iniwan ng lalaki ng tuluyan. Pero alam naman ni Maureen na mas okay yun sa lalaki para hindi na nga siya sagabal pa. Ayaw man niyang umuwi sa bahay nila sa probinsya ay wala naman siyang pagpipilian. Buti na lang itinanggap siya ng magulang ng buong buo. Doon kinalimutan ni Maureen si Greg. Mabilis na lumipas ang mga panahon. Pagkalipas ng 6 na taon, hinihilot ni Greg ang noo nang makalabas ng ospital. Sobrang dami ng tao sa loob at nasusuffocate na nga siya. Idagdag pa na ang dami nga niyang pasyenteng inaasikaso. Puyat na rin siya at walang tulog. Huminga ng malalim si Greg para pakalmahin ang sarili. Naamoy niya ang fresh na hangin, kaya kumalma siya. Habang nasa ganoong posisyon, napadako ang tingin niya sa isang batang lalaki na sumalampak nga sa sahig dahil itinulak nga ng isang matandang lalaki. Ano ba? Ang tigas naman ng ulo mong bata ka. Sabi nga ayoko eh.
Galit na sigaw nga ng matandang lalaki. Sige na po sir, palimos po ko. Kailangan ko lang po talaga ng pagpa-hospital po para sa mama ko. Please po. Umiiyak nga na pagmamakaawa na sabi ng bata. Sabing wala, alis! Sigaw ulit ng lalaki. Mukhang mayaman ng matanda. Dahil nga sa tindig nito, may mamahalin itong suot na alahas sa ibang bahagi ng katawan, pero hindi ito namimigay ng kahit na anuman sa kawawang bata kahit sobrang umiiyak na nga. Nagulat naman si Greg nang makitang lumuhod ang bata, saka niyakap siya. Pero hindi pa rin niya ito pinaunlakan. Biglang nakaramdam naman ng galit si Greg. Dahil nga sa trato nito, sa kawawang bata wala man lamang pumipigil sa matanda habang pinapanood ito at siya na nga ang gumawa ng paraan. Pinatigil na nga lamang niya ang bata at sinabi na ito na nga lamang ang tutulong sa kanya. Tumahan ka na. Kailangan mo ng pera? Anong kailangan mo? Mahinahong pagpapatahan nga niya sa batang nakayuko. Nang umangat ang mukha nito ay nahigit nga siya ng hininga. Lumakas ang tibok ng puso niya at hindi niya alam kung bakit. Familiar na familiar ang mukha ng bata pero alam niyang hindi pa nga niya ito nakita sa buong buhay niya. Palimos po sana ako. Pambayad lang po sana kasi po inaapoy po ng lagnat si mama eh. Humihikbing paghingi nga ng tulong ng bata. Parang may kung anong tumarak nga sa puso niya. Nang makita ang mga luha ng bata, sa magkabilang pisngi niya at nakaramdam siya ng awa rito. Shh, tutulungan kita. Magkano bang kailangan mo? Nasaan ang mama mo? Nasa loob po kaso wala po kaming pera kaya hindi siya naasikaso kaagad. Kahit magkano lang po sir. Ito po, ibebenta ko na lang po yung kwintas na to. Kahit na po importante to, basta po mapagaling si mama. Sagot pa nga ng bata at tinaas nga ang kamay. Tinitigan muna ni Greg ang bata at saka tumingin sa hawak nito. Isa yung kwintas na alam niyang mamahalin. Pero gano'n na nga lamang siyang nagulat nang makita ito ng mas matagalan. Agad niya yung kinuha sa bata at mas nilapitan para masiguradong tama ang hinala niya. Hindi nga siya nagkamali. Dahil yun ang kwintas na binigay nga niya sa ex niya noon. Ang babaeng una't huli nga niyang minahal na hanggang ngayon ay nandoon pa rin sa puso niya. Teka, saan mo ito nakuha? Nautal pa nga niyang tanong sa bata. Isang piraso lang ang kwintas na hawak sa buong mundo, imposibleng may nagmamay-aring iba nito. Kay mama po yan, binigay niya po sa akin. Kaso kailangan ko po ng pera kaya binibenta ko na lang po. Malakas na tumibok ang puso ni Gregorio dahil sa kaba. Kailangan niyang malaman kung sino ang ina ng bata. Nasaan ang mama mo? Dalhin mo ako sa kanya. Tutulungan ko siya. Agad na lumiwanag na ang mukha ng mata. Saka hinawakan nga siya sa kamay. May kuryente siyang naramdaman. May kinataka nga niya lalo. Hinila siya ng bata papasok sa ospital. Sobrang bilis ng puso ni Greg kada hakbang na ginagawa nila. Hanggang pumasok sila sa parte ng ospital kung saan nandoon ang mga taong hindi kumukuha ng private room o hindi kaya hindi pa agad nagamot. Dumiretso sila sa isang bed na natabunan ng kurtina. Dito po si mama, sad nga ng bata. At noong hinawi nga nito ang kurtina parang binuhusan nga siya ng malamig na tubig nang makitang isang babaeng nakahiga sa kama. Sobrang putla at nanginginig pa nga. Maureen? Sad nga ni Greg. Nagising si Maureen nang makaramdam ng bigat na pakiramdam sa katawan. Kumunot ang noon niya nang pagmulat nga niya ay nasa loob nga siya ng isang ospital na sa tingin niya ay private. Paano siya napunta roon? Pero nung matandaan nga ang mga nangyari, ay napatayo na nga lamang siya mula sa pagkakahiga. Naalala kasi niya na nilagnat nga siya ng sobra at silang dalawa lang ni Gab ang nasa bahay. Wala kasi ang mga magulang niya. Nasa ibang probinsya sila. Ang alam lang din kasi niya, dinala siya sa ospital ng bata na nagpatulong sa mga kapitbahay kaya nakakapagtaka na inasikaso nga siya ng doktor kahit wala nga silang pambayad at talagang nasa private room pa nga siya. Ma! Agad siyang napalingon sa gilid niya nang marinig ang sigaw ng anak. Nakita niya si Gab na nakaupo habang kumakain ng apple. May nakita nga siyang basket ng prutas sa side table. Anak, anong nangyari? Bakit nandito ako sa private room?
At saan galing yung prutas na kinakain mo? Sunod-sunod nga na tanong nga ni Maureen. Ma, nahimatay ka po nang makarating po tayo rito, tsaka tinulungan po tayo ng mabait po na doktor. Siya po ang nagdala sa'yo rito. Sa kanya rin po galing yung prutas na to. Nakangiting sagot ng anak. Kumunot ang noo ni Maureen. Naku anak, umalis na tayo rito. Baka sobrang laki ng babayaran natin, wala tayong pambayad. Nag-alala si Maureen dahil baka singilin nga siya ng doktor. Malay ba niyang dito siya dadalhin? Hindi naman sila mayaman para afford ang private room. Pero ma, may sakit ka po eh. Baka lumala po, tsaka sabi po ng doktor, hindi ka po pwedeng lumabas. Tugon nga ni Gab. Hindi pwede, Gab. Mas tataas ang babayaran natin kapag nagtagal pa tayo dito, halika na. Pilit na umupo si Maureen sa gilid ng kama. Agad na lumapit nga si Gun sa kanya. Pero ma, hindi pa kayo magaling. Hindi, Gab. Mahal dito. I'm the one who will pay. Biglang saad nga ng isang baritonong boses. Natood naman si Maureen sa pwesto nang marinig ang familiar na boses na yun. Bumilis kagad ang puso niya at hindi siya nagkakamali. Boses yun ng lalaking minsan na nga niyang minahal. Dr. Pogi! Masayang saad nga ni Gab at saka tumakbo nga papalapit sa lalaki. Dahil doon malaya nga niyang nakitang lalaking hindi niya inaasang makikita niya ulit. Gregorio? Nakatitig lang ang lalaki sa kanya nang malamig habang hawak-hawak ang anak niya sa balikat. Mabilis siyang kinabahan nang makita nga ang pagkahawig ng mga to. Kilala mo siya, ma? Nagtatakang tanong naman ni Gab. Gab anak, pwede ka bang lumabas ka muna? Nautal nga na sa ni Maureen. Nagtataka man ang anak pero tumango na nga lamang rin ito at lumabas. Anong ginagawa mo rito? Nautal niyang tanong. Malamig na naglakad nga ang lalaki papalapit sa kanya na mas lalong kinalakas nga ng bilis ng puso niya. Lumapit ito at chinek nga ang aparatos na nasa gilid niya. Malamang, dito ako nagtatrabaho. Saad nga ng lalaki. Napahiya na nga lamang siya. Oo nga pala, doktor ito roon. Talagang naabot nga ni Greg ang pangarap nitong maging doktor. How are you feeling? Napaigtad na nga lamang si Maureen nang itanong nga ito ng lalaki tumarap sa kanya. Okay lang ako. Tinatanong ko kung okay lang ba ang pakiramdam mo. You are my patient. Seryosong sabi ng lalaki kaya mas lalong napahiya si Maureen. Medyo nahihilo. Nakayokong sagot na nga lamang niya. Okay, you need to stay here until you recover. Saad nga ni Gregorio. Tumalikod nga ang lalaki sa kanya at naglakad na nga palayo. Inangat ni Maureen ang tingin. Ikaw, kamusta ka na? Kayo ni Stephanie. Lakas loob na tanong nga nito. Napahinto ang lalaki tumarap sa kanya. Okay lang ako. Okay lang kami. Ngumiti ng mapait si Maureen. Siguro may anak na kayo, no? Kasal na siguro kayo. Hindi nagsalita ang lalaki kaya mas lalo siyang nasaktan. Siguro ang ganda ng buhay niyo ngayon. Yan ba talaga ang tingin mo sa amin? Seryosong saad ni Greg. Ha? Oo. Yan ang tingin mo sa amin pagkatapos mo akong iwan ng walang paalam? Nabigla si Maureen sa sinabi ni Greg at hindi makasagot. Ngayon nagtatanong ka kung kamusta ako? Pinaglalaroan mo ba ako? Gregorio, hindi naman sa ganun. Then what? Bakit mo tinatanong sa akin na okay lang ako kung iniwan mo akong lugmok? Do you even have a heart? Gregorio, gulat nga na saad ni Maureen. Stop calling my name if you will just keep on hurting me. Seryoso at malamig na saad ni Gregorio. Mga alis na nga sanang lalaki nang magsalita siya. Nakita ko kayo. Napahinto ang lalaki. Nakita ko kayo ni Stephanie noon. Nakita ko kayong magkahalikan sa backyard. Hindi nakasagot at nagulat ang lalaki, pero nanatiling nakatalikod. Akala ko ba pangako mo nagagawa ka ng paraan para matigil ang kasal nyo? Pero bakit magkahalikan kayo? Dahan-dahang tumulo ang luhang pinipigilan ni Maureen. Akala niya ay wala nga siyang naramdamang sakit. Akala niya hindi na nga siya iiyak pero masakit pa rin pala. Masakit kapag nasa harapan niyang lalaki. Akala niya ay wala na nga siyang nararamdaman dito pero nagkakamali siya. Meron pa pala. Hindi pa nga niya ito tuluyang nabitawan. Bakit parang mas pinili mo pang manatili sa kanya kaysa ipaglaban ako? Hindi ba ako worth it?
Lumalakas ang hikbi na lumalabas nga sa labi ni Maureen. Humarap ang lalaki na may malamig na muka pero agad ding lumambot nang makita ang mukha niyang puno ng luha. Maureen, pinili mo siya. Pero okay na rin siguro yun, no? Dahil mukhang mas masaya ka sa piling niya. Hayaan mo na ako. Dramatic lang siguro talaga ako. Nakangiting mapait pa nga niyang pinunasan ng luha sa pisngi. Napamura na nga lamang si Greg. Mabilis na naglakad nga ang lalaki palapit kay Maureen at sinunggaban nga siya ng halik. Nagulat siya doon at hindi nga makagalaw. Hindi niya inaasa nga halikan nga siya ni Gregorio. Agad nga siyang natauhan ng gumalaw nga ang labi ni Gregorio. Tinulak niya ito nang bahagya kaya humiwalay ang lalaki. Sandali, may asawa't anak ka. Sinunggaban nga ulit siya ng lalaki pero agad niya itong tinulak ng malakas. Ano ba? May asawa ka na't anak. Huwag mo silang lolokohin. Ngunit nagulat si Maureen nang umisi ang lalaki bigla. Yan ba talaga ang tingin mo sa akin? May asawa at anak? Oo! Bumilis lalo ang puso niyang nang hawakan ng lalaki ang pisngi niya at nilapit niya ang muka. Sa tingin mo mag-aasawa ko? Kung hindi lang naman ikaw? Napailing nga si Maureen. Halatang nalilito ang muka. Ano ibig mong sabihin? Wala akong asawa. At wala akong anak. I'm very available to be your husband. Bago pa man makareact si Maureen, ay agad siyang hinalikan ni Gregorio. Tumulo ang luha niya at hinalikan ito pabalik. Habol ang hininga nila ng paghiwalay. Akala ko ba kasal na kayo ni Stephanie? Naluluhang tanong pa niya. Shhh! Pinunasan nga nito ang pisngi niya. I'm sorry kung nakita mo kaming nagkakahalikan ni Stephanie sa backyard but believe me, hindi ako ang humalik sa kanya at hindi ako kailanman tumugon. She's the one who kissed me. Sinabihan ko siya na itigil ang kasal dahil pumayag sila, Mom. Sinabihan ko sila tungkol doon at pumayag sila, babe, pero hindi pumayag si Stephanie. She forced me because she likes me but I rejected her. Pero hinalikan niya ako bigla. But don't worry, hindi na siya makapanira pa sa atin. Sinira ko na ang kumpanya nila a long time ago. Parang binuhusan nga ng malamig na tubig si Maureen dahil nga sa sinabi ng lalaki. All this time. Kaya lang pala nakapatong ang babae sa kanya. Sa bench dahil ito pala ang unang humalik dito. Umalis siya dahil sa malang akala na iniwan niya ang lalaking pinaglaban siya. Humagulgol si Maureen muli. Sorry, hindi ko alam. Akala ko... Shh! Enough. I don't need your sorry. Ang gusto ko manatili ka sa akin ngayon pagkatapos ng ilang taon. Can you do that for me? Walang pag-aalinlangan naman na tumango si Maureen at niyakap ang lalaki. Hindi na. Hindi na kita iiwan. Niyakap niya ng mahigpit ang lalaki. Pabalik. I miss you so much. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung iiwan mo pa ako. Those years was hell. Nasa ganung posisyon nga silang dalawa. Pagkalipas nga ng ilang minuto, pinakinggan lang nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Tanging hininga na nga lamang nila ang naririnig sa buong silid. Sigab, pagbabasag nga ni Gregorio sa katahimikan. Pumilis ang puso ni Maureen at tumiwalay sa lalaki. Tinignan niya ito sa mukha. Bakas doon ang pag-aalinlangan. Gregorio, anak ko ba siya? O anak mo siya sa ibang lalaki? Nakita nga ni Maureen kung paano dumilim ang mukha ni Greg. Ano? Kunot noon ni Maureen. Ibig kong sabihin na baka sa tingin mo maghahanap ako ng ibang lalaki maliban sa'yo? Hindi makapaniwalang saad nga ni Maureen. Nanlaki naman ang mga mata ni Greg at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. So you mean? Ngumiti si Maureen at tumango. Oo, anak mo si Gab. Bago pa makareact si Gregorio, ay biglang bumukas nga ang pintuan at pumasok mula doon ang bata. Ma, may dala akong pagkain, libre lang dito sa kainan. Nakangiting sad pa nga ni Gab habang nakataas ang kaliwang kamay na may hawak na isang supot. Nilingon niya si Greg na halos hindi nga makagalaw sa kinatatayuan. Tumikim si Maureen sa kabinalingan nga ng tingin si Gab na nakatingin na nga sa lalaki na may pagtataka. Ano pong nangyari kay Doc Pogi? Ngumiti si Maureen.
Anak, may papakilala ako sa'yo. Nagliwanag naman ang mukha ng kanyang anak. At tinanong kung sino nga yun. Hinawakan ni Maureen ang balikat ni Greg at pinaharap nga ito sa anak at buti na lamang ay sumunod ang lalaki. Gab, siya si Dr. Gregorio Escocia. Saad nga ni Maureen. Alam ko po, kilala ko po si Dr. Pogi. Takang sagot nga ni Gab. Oo, siya nga si Dr. Pogi ang papa mo. Nakita ni Maureen kung paano nanlaki ang mga mata ni Gab habang nakatingin sa ama. Kinalabit nga niya si Gregorio. Tapitan mo anak mo. Bulong nga niya rito. What if hindi niya ako magustuhan? Kinakabahang bulong din ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Tatanggapin ka niya. Pampapalakas nga niya ng loob ng lalaki. Nakita pa nga niyang napalunok si Greg bago dahan-dahang naglakad papalapit sa bata. Pinanood niya lamang ang mangyayari. Anak, panimula nga ni Greg. Ikaw po ang papa ko? Tanong nga ni Gab. Yes, son, ako ang papa mo. Nakita ni Maureen kung paano nga tumulo ang luha ni Gab bago niyakap ang ama. Papa ko! Natod sandali si Gregorio nang niyakap pabalik ang anak. Hindi ka na po aalis, Papa? Hindi na anak, hindi ko na kayo iiwan ng mama mo. Dito lang ako. Saad naman na Gregorio. Hindi mapigilan na umiyak ni Maureen habang nakatingin sa magama niya. Hindi niya inakakalang magtatapat ang dalawa at hindi niya inaasahang ganun hahantong ang masakit niyang kapalaran. Sa wakas ay buo na sila at mas lalo pa nga silang pinaglapit nang maikasal nga ang dalawa at wala na nga makakapaghiwalay pa sa kanila. Minsan sa buhay hindi natin nakakalaing may darating na delubyo. Yung tipong sobrang ganda ng buhay mo, pero bigla na nga lamang babaliktad. Isa lang ang ibig sabihin nun, kailangan mong maranasan yun para mamulat sa realidad na hindi sa lahat ng araw ay magiging maganda ang daloy ng buhay ng isang tao. Ang tangi na lang nating gawin ay tanggapin yun at tignan ito bilang oportunidad para maging mas matatag sa buhay. Pero alam nating lahat na may magandang biyaya sa dulo ng tulay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Gregorio at Maureen. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Dionisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Elia Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lili Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally,
Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bells Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Pandilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Rochan Rodriguez,
At shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.